yung kadakilaan, Panginoon, sa bawat isa. Tunay nga po, Diyos, na wala kaming nakayanan, Panginoon, magawa ang mga bagay na nais mo kung magawa sa amin. Kung wala yung pagkilos at pagsama mo po, Panginoon, sa amin. Lord, Father God, at nilapit mo po namin sa iyo at puso. Ano man, Panginoon, yung mga bagay na hindi po nagiging makabuluhan at hindi nagiging kaaya-aya sa iyong harapan, O Diyos. Patuloy kami nagpapakumbaba, Panginoon. Nilalapit namin sa iyo, Panginoon, at hindi po kami patawaran. Nagpapakumbaba po kami, O Diyos. Ano ang aming mga kahinaan, ano ang aming mga kamalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at binisin po kami, O Diyos. Give us, Panginoon, a clean, a pure heart, Panginoon, para maging karapat-dapat kami sa iyo. Tunay nga po, Diyos, dahil sa iyong mabag at biyaya na kami nakakalapit sa iyo. At sa tulong ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, ay at ang pagkilos mo po, Panginoon, sa bawat isa. Lord, as we are, Panginoon, sa hapon nito, patuloy kang pinilos sa bawat isa sa amin. Let your Holy Spirit be upon us, Panginoon. Let your Holy Spirit move in our midst, Panginoon. Let your Holy Spirit move in our hearts, Panginoon. Even sa aming mga buhay, O Diyos. Ano man, Panginoon, yung desire ng puso ng bawat isa, Panginoon. Let your name be glorified, Father God. Lord, ganun po, Lord, yung asawa, yung devotion, Panginoon, naman yung mga tawi sa mga labi ay patuloy ng papalakas at maging pagpapala sa bawat isa. Salamat, O God, at nagkakatiwala na po namin sa iyo magnalalabing oras sa araw na ito, naman yung aming gagawin. Let your name be glorified, Panginoon, patuloy ng itaas sa amin. Salamat, O Diyos, sumahan po kami. Binabalik po namin sa iyo, Panginoon, pinakamataas na papuri. Salamat sa pagkakas sa Panginoon Jesus. In Jesus' name. Yes? Sige lang po ako. Sige lang, play mo na kayo. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Salamat po ay hindi po ako makakatawa na pag-share po ng sa devotion. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil kasi for how many weeks nakita niyo po on and off ng computers ko rito. Praise be to God dahil for how many months din po ako hindi nakapunta ng Vincent Churches kaya parang medyo nanginginig. So feeling ko po first timer po ako. Then salamat sa Diyos dahil for how many weeks ay tawag nito, nakapag, ano po kami, parang feeling ko comfort zone, parang medyo lumabas-labas and then nakapag-gather din po sa mga Christian. So, thanks be to God dahil may mga nare-reveal ng Lord at merong mga learnings na mga natutunan. So, and then, salamat sa Diyos dahil binigay po ako pagkakataon ng mga pag-share po sa devotion. So, yun po, salamat sa Diyos at tayo malakas. Amen. So, i-share ko po sa inyo ngayon is yung sa buhay po ni King Jehoshaphat. So, matatagpuan po natin yung teksto po natin sa 2 Chronicles. 2 Chronicles chapter 1 up to 25. Second Chronicles chapter 20 verse 1 to 25. So sige po, sa isa po natin basahin. So umpisahan ko po sa verse 1. Pagdating po. So sige po. Second Chronicles chapter 20 verse 1 to 25. Nakakita na po lahat. Bigay mo ito sa kanya. Gabo. Chapter 20 verse 1 to 20. Kulang yung second verse. Sige, unahin ko po Dumating ang panahon na nilusob ng mga Moabita, Ammonita at ilang Meunita si Jehoshaphat. Ito na. Nabalitaan niya na isang malaking pagkakas mula sa Edom na sumasalang sa ibahin ng laut at nasa Azazon Tamar na tinatawag ni Enel. Natakot sa Jehoshaphat at tumulog siya sa Panginoon at nagpulos siya na mag-ayun ang lahat ng taga-Juda or
Or nagtipon-tipon ang buong Juda upang humingi ng tulong kaya dumating sila buwat sa iba ng lungsod. Tumayo si Jehoshaphat sa harap ng mga taga-Juda at Jerusalem at nagtipon sa bagong buwanan ng templo. Nanalangin siya, O Yahweh, Diyos ng aming mga ninuno at ng buong kalangitan. Kayo po ang namamahala sa lahat ng bansa at ikaw ang may lubos na kapangyarihan. Kaya walang maaaring lumaban sa inyo. 7. O Diyos namin, ikaw ang nagpalaya sa mga taga dito upang ibigay ang lupa nito sa bayan mong Israel magpakailanman. Dito nga sila tumira at itinayo nila ang templong ito upang dito kayo sambahin, sabi nila. 9. Kung may panganib na dumating sa amin, gera, salot o tagputungan, haharap kami sa temple kung saan ka namin wino-worship, hihingi kami ng tulong sa inyo sa panahon ng kahirapan at pakikinggan niyo kami at ililigtas. 10. Tingnan niyo po, nilulusot kami ngayon ng mga taga-Amon, taga-Moab at taga-Edom. Nung lumabas sa Egypt ang mga ancestor namin, hindi niyo sila tiniyagang pumasok sa mga lupain nila. Kaya iniwasan ito ng mga ancestor namin at di nila binasak ang mga ito. 11. Pero ngayon, masdan niyo po ang iginanti nila sa amin. Nilulusot nila kami para itaboy kami sa lupain na inyo pong ibinigay sa amin bilang mana. 12. O aming Diyos, para sa kanya wala kami magagawa laban sa karaming sundalo. Inamin na kami gagawin kami po kami ang sila. Verse 13, samantala, lahat ng kalalakihan ng Juda, kasama ang kanilang mga asawa at anak ay tumulog kay Yahweh. 14. Ang Espiritu ni Yahweh ay tumupag kay Jahad, na anak ni Zacarias, tapos siya ng Benayas, na anak ni Jeel. Ako naman ni Matanias, isa sa mga Levitang anak ni Asaf. Hindi sinabi ni Ida kaya sa Makinig po kayo haling Jehoshaphat at lahat kayong nakatira sa Juda at Jerusalem. Ito ang sinasabi ng Panginoon sa inyo. Huwag kayong matakot o manlupay-pay dahil sa napakaraming sundalong ito. Dahil ang pagkikipaglabanan ay hindi sa inyo kundi sa Diyos. 16. Harapin niyo sila bukas sapagkat aawon sila sa season. Makakasagupa ninyo sila sa may dulo. Hindi na kayo kailangang lumaban, manatili na lamang kayo sa inyong kinatatayuan at magpumbatay. Makikita niyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo. Kaya hindi kayo dapat matakot kung masiraan ng loob. Harapin sila bukas sapagkat si Yahweh ay kasama ninyo. 18. Si Jehoshaphat ng Juda, ang mga mamamayan ng Jerusalem ay nagpatira at sumama kay Yahweh. Tumayo naman ang Levita sa angkan ni Kohat at Kora at sa napakalakas na tinig ay nagpuri sila kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. 20. Kinabukasan, maaga sila pumunta sa desert ng Tekoa. Habang papunta sila doon, sinabi ni Jehoshaphat, makinig kayo sa akin, mga taga-Juda at mga taga-Jerusalem. Magtiwala kayo kay Lord na Diyos nyo at magiging matatag kayo. Magtiwala kayo sa mga prophets niya at magtatagumpay kayo. 21. Pagkatapos kausapin ang mga tao, nag-appoint siya ng mga kakanta at mag-worship sa pagiging banal ni Lord.
Kumakanta sila habang lumalakad sa unahan ng army. Purihin natin si Lord kasi forever ang pagmamahal. Ay, armas. At nang nasimula silang umawi ng mga papuri, pinaglaban-laban ng Panginoon ang mga Moab, Amonita at mga taga-mundong ng Seir. 23. Nalaban ng mga taga-Amon at ng mga taga-Moab ang mga taga-Edom. Binasak nila ng tubig. After nilang masakin ng mga taga-Edom, silang dalawa naman naglaban at nagpatayan. 24-25. Umakyat ang mga taga-Juda sa Torres na nasa disyerto at nagmanman sa mga kaaway. Wala sila nakitang nakatakas. Lahat ay patay na nakahandusay sa lupa. Napakaraming nasamsam ni Jehoshaphat at ng kanyang mga kasama. Halos hindi nila madala ang nasamsam nilang kawan, mga kagamitan, gamit at maraming mahalagang bagay. 3 araw nila itong hinakot, ngunit sa sobrang dami ay hindi nila nakuha ang lahat. Amen. So yun po, no? Kakatulad din sa parang yung mga history ng anime AI, yung mga process. So, yun, no? So makikita po natin yung buhay ni Jehoshaphat sa nabasa po natin. Sino ba si Jehoshaphat? Kung kakilala natin. Ito na, hari siya, di ba? Hari po doon sa nabasa po natin. Ano ba kaya yung mga karakter na kanina ni King Jehoshaphat? Sa nabasa po natin. Jehoshaphat. So, diba? So, isa siyang hari ng Juda. Diba? So, sa pagbasa po natin ng buong teksto ay faithful po siya kay Lord. Diba? So, faithful, and then, he follow his father was, and David. He follow his father. Ang tatay niya po kasi hari bago siya magano. Pero nasa lahi po siya ni David. So kung mababasa po natin yung Old Testament, yung mga kings, may mga haring hindi naging kalugod sa Panginoon, may mga haring naging kalugod sa Panginoon. Isa nga dito si King Jehoshaphat. And then he did not consult Baal. So kung mababasa po natin yung verse na yun, wala po siyang nilapitang Diyos-Diyosan. At the time yung Baal is Diyos-Diyosan. So yung rebulto, yung mga ginawa ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Dahil kasi gusto nila ng Diyos ay visible, nakikita. Which is sa panahon natin ngayon, mas kinikilala yung nakikitang Diyos kaysa yung Diyos na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. Amen? So, his heart was devoted to the ways of the Lord. Diba? So, binasa po natin sa kabila ng pinagdadaanan ni King Jehoshaphat. Kung mabasa po natin, diba yung verse 1 pala, merong Moabites, Ammonites, at Mennonites na sasalakay sa kanila. So bilang isang hari, ano po ang kailangan ano po yung magiging preparasyon kapag merong ganong klaseng didigmain sila sa isang kaharian? Ano po ang magiging initial reaction ng isang hari? Mas palalakasin pa yung Puwersa nila, di ba? Yung mga sundalo niya. So, ibig sabihin, paghahandain niya yung mga sundalo niya, mag-prepare sila kung ano yung gagamitin nilang pakikipaglaban. Then, sobrang dami ng kanilang kalaban. At the same time, syempre, magiging stressful, anxious, di ba? Mababahala. Pero mabasa po natin, ano yung ginawa niya ron? Nag-pray po siya, di ba? And then, lumapit po siya sa Panginoon.